kong sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Amy pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. And si Amy supported me. Bakit nga ba mga idol sobrang lapit ng dalawang ito, si Senador Amy Marcos at ang dating Pangulo na si Duterte? Ano ang dahilan mga idol ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa? Bakit gano'n na lamang pasalamatan ni dating Pangulo si Amy Marcos? At bakit gano'n na lamang mga idol ipagtanggol ni Amy Marcos si dating Pangulong Duterte? Ito ang ating alamin mga idol dito lamang sa Opinion Mo TV. Ayon nga mga idol kay Duterte, tanging si Amy Marcos lamang daw di umano nga ang tumulong sa kanya noong nakaraang eleksyon kung saan ay naipanalo niya ang pagiging presidente. Naayon pa nga mga idol kay Amy Marcos ay hindi lamang noong 2016 sila nagkakilala ni Duterte. Naayon pa nga mga idol sa dalawang ito kay Rodrigo Roa Duterte at kay Amy Marcos, sila ay nananatiling magkaibigan dahil sa nakaraan ng kanilang mga ama. At ito na nga marahil nga mga idol ang pagkakaibigan nila ni Amy Marcos ang dahilan kung bakit ipinalibing niya sa libingan ng bayani ang ama ng mga Marcos. Ito ay dahil sa pagkakaibigan nila ni Amy Marcos at utang na loob nga mga idol ang ating nakikitang dahilan kung bakit ginawa ito noon ng dating Pangulo. At ayon naman mga idol kay Amy Marcos, ang lahat ng ginagawa niya sa pagtatanggol kay Duterte ay dahil sa utang na loob niya. Actually, it has the credit to something like others took it as the family. It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga Because he was a great president and he was a hero. Ano yung sabi nila na hindi daw totoo wala naman na silang pinapalabas na except that a mother statement. Naging maayos nga sana mga idol ang takbo ng pagkakaibigan ng pamilyang Marcos at Duterte hanggang sa ngayon kung sana ay wala silang mga kasama sa kanilang mga politika, sa kanilang mga paligid na sulsol na siya nga pinapakinggan nga mga idol na magkabilang panig upang magkaroon ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan at tuluyang magkawatak-watak ang magkaibigan. Subalit ganoon pa man mga idol ang nangyari sa pamilyang Duterte at pamilyang Marcos, si Amy Marcos naman ay nanatiling tapat kay Duterte at sa pamilya nito. At kahit pa nga mga idol ano ang mangyari ay hindi di umano nga iiwan ni Amy Marcos ang pamilyang Duterte, lalong-lalo na nga si Tikong. Kaya naman tudo pasalamat nga mga idol ang anak ni Duterte na si Sara Duterte kay Amy Marcos dahil di umano nga mga idol sa pagtulong sa politika nito sa kanilang pamilya. Salamat po kay Senator Amy Marcos sa iyahang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Sasabihin na bigla sa mga balula hindi ba daw kasi dapat dyan na kami eh pa parang classmate ko sa Congress kaya tayo ko siya bite the bullet Duterte na tayo kasi siya na yung pag-asa para magkaroon ng pagbabago so kahit sira ulong kampanya to let's go with it guys. It's our last best chance for change. At dahil nga mga idol sa sobrang lapit nila sa isa't isa at sa sobrang close nila at sa sobrang sweet nila tingnan ay hindi maiwasan nga mga idol na mga netizen na sila ay pag-isipan na kung ano ba talaga nga mga idol ang mayroon sa kanila at bakit ganoon na lamang sila kakomportable sa isa't isa. Well, hindi natin alam mga idol ang buong pangyayari at kung ano ang totoo, pero pakinggan natin mga idol ang sasabihin ni Duterte kay Amy Marcos. At kayo na nga mga idol ang umunawa sa inyong mapapanood kung ano ang inyong maiisip tungkol dito. Hindi ako bayang mapunta sa iba. Either akin ka or magkagulo ito.
Marami ang kinikilig nga mga idol kapag nagsasama ang dalawang ito at kapag nag-uusap dahil sa aking tagline nila mga idol na kaswitan sa isa't isa. At kitang-kita naman mga idol sa kilos ni Amy Marcos na siya ay kinikilig habang sinasabi ni Duterte ang mga katagang Kaya ako mo kaya mo punta sa iba. Either akin ka o kagulo ito. Sa mga kilos mga idol ng dalawang ito ni Amy Marcos at Duterte ay makikita natin mga idol na sila nga ay totoong magkaibigan. Wala akong utang na loob ni kanino except for about 3 or 4 person. Sino po yan? Jaime. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan Juan. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Jaime pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw siya. But si Jaime supported me. Who supported me in Luzon? No. Only Amy Marcos. Di mo ko man alam, manalo ako. Sino man ang sumuporta sa akin? Ang sumuporta sa akin, si Amy. Ang pagmamahal nga bilang magkaibigan nga mga idol marahil ang dahilan kung bakit isinasagawa ni Amy Marcos ang investigasyon sa Senate hearing patungkol nga mga idol sa pagkahuli at pagkaaresto kay dating Pangulong Duterte. At dito lamang mga idol pinapatunayan ni Amy Marcos na totoo siyang kaibigan kay Duterte dahil nga mga idol sa mga sinabi niya noon ay hindi niya ito binitawan. Ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, kasi yung tatay ko nananatiling tapat at loyal sa mga kaibigan. Ayan, di isa na lang po. Kung kayo ang tatanungin mga idol, marapat lamang ba na suportahan ni Amy Marcos si Duterte kahit na ito ay mayroong mga kaso na ikinakaharap ngayon? Umiiral pa rin ba mga idol sa ngayon ang utang na loob kahit na ikaw ay mayroong kasalanan na dapat na panagutan? At kung kayo ang tatanungin mga idol, tama ba ang ginagawa ni Amy Marcos na magpatawag ng Senate hearing patungkol nga mga idol sa pagkaaresto kay Duterte? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.